Hello Kasden fans! So may kinilig kay Sir Alden mga kasembreros. Tapos spotted siya and then may bago na naman siyang agenda. Nagkaroon na naman siya ng meeting at marami pang iba mga kasembreros. So unahin natin itong siguro event ni Sir Alden sa Santa Rosa, Laguna. So unahin ko muna ito mga kasembreros. Yung teaser na dinrap niya mga kasembreros nung nakaraan, meron na ulit follow up ngayon. So magkakaroon pala siya ng fan meet no sa December 13, 2025 mga kasembreros sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. So parang siguro pasasalamat or parang usap-usap no. Parang ito lang gagawin ni Catherine ni Ma'am Catherine mga kasembreros no sa November 23. So kinonect na naman kasi pareho naman talaga mga kasembreros nagkakaroon sila ng fan meet tapos nagkakaroon sila ng event. So para nagkakapareho no, talagang may pattern sila mga kasembreros. So doon pala siya no, so hindi siya parang concert talaga. In celebration sa kanyang 15th anniversary sa industriya ay doon siya no magkakaroon ng fan meet mga kasembreros. So kung malapit kayo dyan at kung trip niyo pong pumunta sa December 13 pa naman, in advance na nila mga kasembreros no para makapag-prepare naman ang mga gustong pumunta mga kasembreros. So moving forward, XVAR mga kasembreros. So fan meet no, ito po ay post ng Myriad Corporation mga kasembreros. So ang kanilang post dito ay tawag dito. Sabi niya nito, the ultimate fan meet experience with Alden Richards, December 13, 8 p.m. Santa Rosa, Laguna, multipurpose. The journey continues, ticket details dropping very soon. So, may ticket pala ito mga kasembreros, no? Pero alam ko ang mga proceeds nito ay pupunta rin sa isang makabuluhang bagay mga kasembreros. Most especially sa sa mga charity foundations mga kasembreros. So, aabangan natin ito. And then yung sa mga gustong pumunta mga kasembreros no ng kanyang tawag dito ng kanyang fan meet or fan meet event mga kasembreros sa Santa Rosa, Laguna. So kung kayo po ay malapit doon. And then ito, next item natin mga kasembreros. Ito na ha, may kinilig na isang fan. Parang spotted niya Sir Alden sa isang food restaurant yata ito. Or kainan mga kasembreros. Sabi nito, sabi niya, yung ngitian ka ng isang Alden Richards, help, napakagwapo, sabi niya. parang naputol yung video niya nung humarap ni Sir Alden mga kasembreros, siguro nahihiya siya. Sir Alden dito ay naka-cap, no, naka-sombrero. Tapos ang kasama niya dito ay si hindi ko alam baka si Laysam at saka si Mama Ten mga kasembreros, no. Tapos ay yan nag-uusap sila or nakaupo mga kasembreros sa upuan, tapos parang private na itong nila no, para hindi siya gaano dumugin mga kasembreros. So naka-green din si Phenomenal Box Office Cinema King dito. Recent lang siya parang kanina lang in-upload, so siguro kumain sila saglit sa isang fast food chain or food restaurant mga kasembreros. So kung kaya naispatan si Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, kagabi, may isang fan pala dito na medyo na medyo na inis si Sir Alden mga kasembreros. Dito sa isang fan. O parang yata ito, parang part ng management. Kasi ayaw ni Sir Alden yung parang yung dila trend nga niya mga kasembreros, waki-waki at saka dila trend. Parang pag nagpa-picture sa kanya, ayaw niya ng ganun yung gagawin ng fan. Ginawa ni ma'am. Ginawa ni ate. So sabi niya itong POV, you let your intrusive thoughts win. So parang kahit na parang nainis bigla siya. Parang siya, parang nag-iba yung kanyang mood ng itsura. Nung makita na nagwaki-waki. Kasi parang siya parang hindi ko na parang siguro na siya, parang na-awkwardan na kapag nasa iba niya nakita tapos nagpa-picture sa kanya. Pero kapag siguro pag trip niya lang talaga na kasi parang ginawa niya sa 'di ba 2018 sa isang brand no, talagang so yan, tapos nag-trending
ay talagang ginawa talaga ni ate. Hindi nagpaawat si ate. Sabi niya ito, you let your intrusive thoughts win. So, ginawa niya talaga kahit na parang ayaw. Parang ayaw mga kasembreros. Pero parang okay naman no, kasi nung after nung pag-newit ni Sir Alden, yung awkward moment mga kasembreros ay bumalik din naman siya sa pagiging okay mga kasembreros. Tapos may picture pa dito si parang Paulo Gomez. Nag-post din siya mga kasembreros doon kagabi. So si Paulo Gomez, if I'm not mistaken, ay isa sa mga tao dito. Pumunta rin doon mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung part siya ng management or business partner ni Ma'am Julia Montes maliban kay abing kanina nakalimutan ko yung pangalan ng kanyang business partner na babae. Pero baka relatives or someone na part doon mga kasembreros ng management. And then ito, so meron para silang meron para silang raffle sa may Cebuana. Tapos hanggang November 30 ang kanilang raffle mga kasembreros, no? Sabi dito ng Cebuana Luilier ay tapos ang dami ng kanilang mapapanalunan yung prizes nila ay hindi basta-basta. 770 weekly winners ng 1,000 pesos. Tapos 45 grand prize winners naman ng Honda Click. Tapos may 5 grand winner or grand prize winners ng Toyota Wigo mga kasembreros. So marami ang pwedeng manalo. So kung kayo po ay interested, sabi ng Cebuana dito ay magsangla na sa any of the over 3,500 Cebuana Luilier branches mula September 1 to November 30. So meron pang chance mga kasembreros. Baka ikaw na ang isa sa mananalo ng brand new Toyota Wigo at Honda Click o di kaya ay 1,000 pesos weekly. Mega ponalo, mega saya. Over 20 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. See website for details. So tapos ang gagawin pala dito ay kailangan magsanla ng kahit na anong mga alahas or something na may value mga kasembreros na tatanggapin sa Cebuana Luilier mga kasembreros. So so yun po, para kung gusto niyo lang pong maging part ng kanilang prizes na ito or may chance na manalo ng prize, any of the prizes mga kasembreros na nabanggit. Tapos ito, nagkaroon ng meeting na naman si Sir Alden Richards mga kasembreros. Ito po ay sa Quezon City mga kasembreros, Herma Building Sergeant Ralos, Timog, Quezon City. So hindi ko alam kung anong ginagawa niya dito. Pero malalaman natin yan mga kasembreros, no? Kung ano naman ang ganap ni Sir Alden dito. Hindi ito si Attorney Ralph Kalinisan, di ba? So baka ibang ganap ito. Hump Day ang sabi dito. So wala pa akong clue kung anong ibig sabihin ng Hump Day dito mga kasembreros. So kasama niya si Sir Laysam. Hindi ko alam kung bakit wala si Mama Ten mga kasembreros. Baka siya yung nagpicture, no? Mga kasembreros and mga Catlinatics. Baka collaboration pero hindi ko alam, or baka part ng kanyang house development or kanyang mansion or bungalow mga kasembreros, no? O pwedeng ganun din mga kasembreros. Pero aabangan natin ito mga kasembreros. And then ito, yung kanyang video ay parang na-feature siya dito, no, sa Flying Ketchup. Sabi niya dito, parang kinote yung kanyang sinabi na don't wait for the perfect moment to start saving. Now's the best time to open an account. So ito yung sinabi ni Sir Alden. Parang kinwote yung kanyang isa sa mga sinabi niya ng Flying Ketchup mga kasembreros. So sabi pa dito sa kanilang feature ay actor and entrepreneur Alden Richards reminds us that the best time for start saving is always now. Open a new BDO account from October 9 to December 31, 2025 and get a chance to win up to 1 million BDO rewards points in the Holiday Million Rewards Raffle. Over 100 winners will share a total of 3 million points because saving smart can be rewarding too. Start saving smart
And who knows, your next deposit might just come with a million point purpose. So, ito yung kanyang sinabi mga kasembres or inner ng ano. Parang may raffle pala sila, no? So, kaliwat kanan ng pa-raffle ng mga brands din ni Sir Alden kasi nga ay malapit na rin ang Pasko. Kung kaya rin ay ginagawa nila ito mga kasembreros, no? Giving back sa community mga kasembreros. So, and of course, no? Talagang marketing strategy din mga kasembreros itong ginagawa ng mga brands and any products or establishment mga kasembreros. So, ayun po, no? Actually, yan lang sa ating captain item. So, pagpapatuloy po natin ipanalangin ha, yung mga biktima po ng nasalanta ng bagyong Tino mga kasembreros na sobrang kawawa, no? Especially sa Cebu, sa Agusan, Caraga, sa Palawan yata yung last na parang last na nadaanan ng bagyo mga kasembreros bago umalis ng bansa. So wala pa ako nakitang damage sa Palawan pero palagay ko baka meron mga kasembreros na ipanalangin din natin sila. So ayun po, no. And yun na, meron na namang bagong super typhoon na naman daw mga kasembreros. Ipanalangin natin mga kasembreros, no, na talagang protectionan po tayo. So paglabas ni Tino, may bago na naman daw mga kasembreros. Yuan yata yung magiging pangalan niya kapag magiging part na ng Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na ito. So ipanalangin natin, no, na lusawin ng Panginoon ang at protectionan, of course, ang mga tao ay lumapit sa kanya mga kasembreros para manalangin. So yun po. Alright, so naman sa ating captain items na inpaalala sa ating mga kababayan. Nawa po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 5, 2025, Wednesday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Ang title po natin ay Tamang Pagtatanong. Psalms 77 verses 7 to 9. Will the Lord cast off forever? And will He be favorable no more? Has His mercy ceased forever? Has His promise failed forevermore? Has God forgotten to be gracious? Has He in anger shut up His tender mercies? Sila. So ito mga kasembreros, may tamang pagtatanong pala, no? Yung pagko-question natin sa Panginoon ay may tamang way mga kasus. Kasi imagine natin si Haring David ito, no? A man after God's own heart. Ang taong sobrang lapit sa puso ng Panginoon mga kasembreros. So yun ang kanyang bansag, no? Ang kanyang trademark mga kasembreros kay Haring David. So in his lifetime as a king, as a shepherd, no, as a boy that lives in the palace of the king of Israel, kay Haring Saul mga kasembreros, ay ups and downs yung kanyang buhay. Okay? Hindi dahil pinili siya ng Diyos, hindi dahil siya ay ginawang hari ng Diyos, ay parating hayahay ang buhay. So, ginawa siyang hari, yes, but ang enemies, ang problems, ang trials, no, sa physical, trials sa mental aspect, trials sa emotional aspect, trials sa social aspect, no, kasi may nagkaroon din ng conflict dati, no, sina David at ang kanyang mga anak, mga kasembreros, si Absalom, lalong-lalo na nagkaroon sila ng conflict. So, sa halos lahat ng aspects ng buhay ni Haring David, mga kasembreros, nagkaroon siya ng conflict. So, sa atin, ganun din po mga kasembreros. So, may tamang pagtatanong pala. So, hindi masamang magtanong sa Panginoon, mga kasembreros, kapag ang intention ng ating puso ay we just need answers. We just need solutions ba sa ating problema. May mga tanong kasi na talagang parang ina-underestimate mo ang Diyos, no? Parang parang iniisip mo na hindi kayang gawin ng Diyos, no? Imposibleng gawin ng Diyos, no? Ganun. So sa kanya pa ay walang imposible. Pero as an example, si King David dito ay nagsabi na, will the Lord cast off forever? Iiwan niya ba tayo forever, and will He be favorable no more? Hindi na ba siya magiging favorable sa atin? So ang awa ba niya ay natapos na, naubos na, huminto na? So ang pangako ba niya ay ma-failure na forevermore? And so on and so on. So hindi na ba siya magiging gracious, or wala na ba siyang grasya para sa atin?
yung kanyang ang kanyang galit ba ay hindi na has he in anger shut up his mercy at tender mercies? Ang kanyang galit ba ay pinatikom na at pinatigil ang kanyang awa? So ganun mga kasumers, no? So ang Psalms 77 specifically yung 7 mga kasombrero, no, ay nagda-dive into a place of despair and questioning. So kagaya na mention natin, no, nagtatanong siya mga kasombreros. And si Haring David dito ay nasa stage siya ng confusion. Nasa stage siya ng sakit, ng failure, ng pighati mga kasombreros, ng sorrow. So na-feel nila na iniwan sila, though they feel abandoned, wrestling with feelings of being rejected by God. So, ang rejection talagang masakit yan mga kasombrero, especially kapag ikaw ay nagtrabaho or nag-apply ng trabaho, tapos nireject ka, or ikaw ay nanligaw for example, tapos nireject ka. So, any rejection talagang masakit yan mga kasambreros. May kirot sa ating puso. Parang sa amin, binigay mo naman lahat ba't parang kulang, no? I give my best but my best wasn't good enough, no? Parang ganun mga kasombreros. Pero dito ay it was a raw expression kasi, no, ni Haring David mga kasombreros. Hilaw na expression ng kanyang concern, ng doubt, ng duda mga kasombreros. When we say, will the Lord cast off forever, no? Sabi niya dito ay we're not just speaking of a moment of distress, but addressing a feeling that may linger for an extended period. So, hindi lang siya isang araw or parang panandalian na nagstay yung sorrow, yung pain, yung failure sa kanya. But it could have extended for a long period of time. So the psalmist is reaching out, trying to understand if God's kindness and favor are removed for good, which reflects how we can sometimes feel in our darkest moments or situations mga kasombreros. So literal ito nangyayari sa atin. Sometimes kapag masyado nang matagal yung ating problema, masyado nang matagal yung ating experience na masama, no? Tulad sa akin talagang araw-araw na experience yung acid reflux, no? Pero ako po ay umaasa at patuloy na naniniwala mga kasos na may healing, no? May kagalingan mga kasos, because nothing is impossible with God mga kasombreros. So sa lahat, yung verse na ito ay nagsispeak sa ating lahat mga kasombreros. Reminder sa ating lahat, yung tama, yung strike nito ay para sa ating lahat mga kasombreros. So there might be times when everything feels too heavy, no? Minsan ang bigat-bigat na, no? And so we wonder where God is in our struggle. So nagtataka tayo, parang lalo na yung mga cancer patients, yung mga chronic kidney disease patients, no, yung mga talagang malalala na yung mga sakit mga kasombreros. So ganun ba, no, parang mapapaisip ka na lang at mapapasabi na meron ako nakita nga, no, mga bata pa sa Amerika may mga cancer na, no, maging dito sa Pilipinas mga kasombreros. So talagang masabi mo na may pag-asa pa ba and so on. So pero talagang kinakaya, no, sa awa ng Panginoon mga kasombreros. The desire for God's presence and favor is a fundamental human wish. And here we see a desperate cry for reassurance. It's like waiting for a comforting word when we are alone in deep sorrow. We ask ourselves, is this it? No? Minsan napapatanong tayo, di ba? Has God truly left me behind? So, iniwan na ba talaga tayo ng Diyos? Wala namang pag-asang bumalik siya? Wala namang pag-asang magkaroon pa siya ng awa ulit sa atin? Magkaroon ng pagpapatawad and so on. It's a poignant question that resonates not only with the psalmist but also within us, sa atin, no, as we navigate our own trial. So kung kaya applicable ito sa atin mga kasombreros, hindi lamang yung verse na ito ay reminder sa atin. So ito yung sasabi natin na timeless ang salita ng Panginoon, no? Kung applicable siya 2,000 years ago, ay applicable siya forever and ever, kasi ilang taon na yun, 2025 na. So applicable pa rin siya mga kasombreros. So ganito ka-powerful, no, ang salita ng Panginoon mga kasombreros. The extraordinarily raw emotion that drawn from this psalm gives us the capacity to acknowledge our feelings without fear, affirming that it's okay to question and to seek understanding. So understanding, kasi minsan pag hindi natin maintindihan, di ba, we need to ask, no? Pero ang pagtanong natin, parang sa teacher, di ba? Pag nagtatanong tayo sa guro, kailangan ang tono natin,
yung ating puso, yung ating intention ay to seek solution, to seek answer. Hindi para ipamukha sa teacher natin na mali ka. Parang ganun ba? Parang sarcasm na tanong mga kasembreros. So, yung intention natin dapat ay parang inosente tayo na kailangan natin malaman yung sagot. So, ganun mga kasembreros. Not to challenge our master or our teacher mga kasembreros. So the themes of doubt, remembrance, and hope intricately weave together in this psalm. So sa psalm na ito, no, 77, 7-9 mga kasembreros, ay may pag-asa pa rin, no? Although may doubt, may remembrance, may fear, no, may deep emotions mga kasembreros na nakaukit dito. It's still a beacon of hope. They show us that during our darkest hours, we must not lose sight of the compassionate love that God holds for each of us. So, lahat, no, wag nating kalimutan ang Diyos natin ay unchanging. Hindi siya nagbabago. So, kung nagpapatawad siya 2,025 years ago, nagpapatawad siya ngayon at nagpapatawad siya sa susunod na mga panahon mga kasembreros. So, one important lesson we can learn from this verse is that questioning God is a part of faith. So yung pagtatanong ay part yan ng pananampalataya natin. It's okay to ask why things are happening. It is more than okay. It's a normal part of the human experience when faced with trials. Being honest in our conversations with God can bring healing and clarity. When we voice our doubts, we create space for growth. So yun nga, no, talagang part yan. Parang ano lang yan, parang magulang mo. Sometimes we need to ask, we need to talk, no, heart to heart mga kasembreros. So, para magkaroon tayo ng sagot na hinihingi natin. Being honest in our conversations with God can bring healing and clarity. When we, in our faith journey, embracing this openness allows for transformation as we seek answers. So, pag na-receive na natin, natanggap na natin yung sagot, of course, no, dapat sumunod yan or susunod yung pagbabago at saka yung yung kalinawan ba sa ating isipan na ganyan pala, sige salamat Lord, thank you Lord, ganito pala, so ganyan. So ganun siya mga kasos, because sabi dito, questioning or asking God for answers is a normal thing para sa ating pananampalataya in order to be mature mga kasembreros. Ganda ng verse na ito mga kasembreros. But in the meantime, ayan lang muna, no, nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, no, pag-asa, trust, assurance sa ating Panginoon na kayang-kayang gawin ang lahat, and He has all the answers. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.